Hello po mga manoy, mga manay. Si Dante Maravillas po, Bicolano vlogger, broadcaster from Albay. Lalong nagdakol ang mga grupo at mga eskwelahan na nangangapunan mga kababayan para isulong ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Kaya sa hiling ko mga kababayan, mga Bicolano at mga Pilipino sa buong mundo, madidipisilan ang liderato ni Chis Escudero sa pagdakol lalong dumarami. Mounting pressure from the public na idiretso na po forward ang impeachment trial laban kay Sara Duterte. Magdangog ka kabayan, makinig kang mabuti. Pag hindi, tapos ang tapos ang politika mo. Tutuldo ka namin ang political career mo, Chis Escudero. Hindi ka namin patatawarin pag hindi mo nahawakang mabuti itong kasong impeachment ni Sara Duterte. Napakasimple man lang ang demand. You just follow the mandate of the Constitution. Kung saan hindi na nga kailangan na mag-demand pa sana kami, ang mga mamamayang Filipino, kasi unang-una abogado ka, matalino ka, hinaba-haba ng experience mo sa politika, beginning from Congress. Tandang-tanda ko pa, nasign ako kadto sa Sorsogon as station manager nang una kang tumakbo for congressman. Sinuport ka namin, lalo na nang tumakbo kang senador. Kaya nakakadismaya. Lagi ka namin binoboto rito. The last time you ran for senator, ibinotom ka. Pero pag ginibo mo ining sala at sumama ka doon sa nagsusulong ng impaktong dismissal ng impeachment trial, ay talagang ituturing ka naming impakto. Ganoon mga kababayan. Kasi sa impaktong ugali yan. Dahil mi po palalampason ang maraot na gibo, ang masamang gawain itong mga impaktong sumusulong ng de facto dismissal. Ang tawag ko niyan, impaktong dismissal ng mga impaktong senador. Huwag ninyong winawalang hiya yung ating konstitusyon. Huwag ninyong sinasalaula na turingan kayong mga representative of the people, legislator, tagagawa ng batas, pagkatapos kayo mismo yung hindi susunod sa saligang batas mismo. Yan ang nakakalungkot dyan, mga kababayan. So ito yung mga bago. Kailangan ibalita namin ito sa inyo para alam ninyo na dumami ng dumami. San Beda, pati yung ito San Beda, na ibalita na natin ito. Ito yung bago, Far Eastern University sa impeachment trial, a measure of accountability anya. So sabi po dito, the trial is a measure of accountability. The problem with government in the resulting lack of public trust in it has to do with deficits in measures of accountability. Saad sa payag ng San Beda College of Law na direktang mensahe ng panawagan sa institusyong pinamumunuan ni Senate President Chis Escudero. So sabi po nitong mga kilalang university, the Senate's failure to act decisively constitutes a great disservice to the Filipino people who expect the leaders to uphold the public interest rather than serve a narrow political agenda. Giit naman ng Far Eastern University Board of Trustees. Huwag pang sarili ang iisipin kabayang Chis Escudero. Ano yung plano mo? Iniisip namin na tuloy na ang plano mo sa 2028 maging katandem ni Sara Duterte. Baka plano mo magkandidato Giraray sa pagka-vice presidente. At vice presidente, natalo ka kasi nung tumakbo kang vice presidente. So gusto mong manalo na bilang vice presidente, that is normal na mag-ambisyon. Pero wag naman sana na at the expense ng ating konstitusyon. Diba? Idiretso ang impeachment trial. Kung si Sara Duterte hindi nagkasala, i-acquit ninyo. O di tumakbo siya pagka Pangulo, diretso niya yan tumakbo ka rin na Vice Presidente under Sara Duterte, kung yan ang plano nindo. Walang problema yan. Pero kailangan dumaan muna sa trial si Sara Duterte para patunayan niya, malinis siya, na pinopolitika lang siya ni Martin Romualdez. Di ba yan ang akusasyon niya? Ng mga congressmen, ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pinopolitika lang siya, na malabo man po.
Kung yan ang kanyang narrative, yan ang narrative niya, malabo. Gawa-gawa, imbentong kwento. So sabi dito, bukod sa San Beda at FEU, may parehong apila kay Escudero ang University of the Philippines, Ateneo Human Rights Center, Ateneo School Government, De La Salle University at Benilde School of Diplomacy in Governance. Padami ng padami, mga kababayan. There is a mounting pressure mula sa publiko. Lalo na dito mga kababayan sa mga institusyon, eskwelahan, and mga civic organizations. O ito nga po, galing naman sa Caritas Philippines. Sara Duterte trial must no longer be delayed. The Caritas Philippines urge leaders of the country to act with urgency on the impeachment trial of Vice President Sara Duterte, asserting that justice delayed is justice denied. Ito ang impeachment trial, dapat hindi na ito dinidelay. We call on our leaders to act with the highest sense of urgency. Sabi po ni Caritas Philippines President and Bishop Jose Colin Bagaforo in a statement. Itong Caritas Philippines kasi po, isang NGO ito, run by the Catholic Church. Caritas Foundation yung tumutulong yata. Humanitarian development and advocacy arm ng CBCP, Catholic Bishop Conference of the Philippines, yan Caritas. It works with 85 diocesan social action centers across the Philippines, implementing programs like Alay Kapwa in focusing on social justice, humanitarian aid, and environmental sustainability. Para may background tayo, may background kayo po kung ano itong Caritas Philippines. So sabi po ni Bishop Bagaforo, any move anya toward the impeachment trial must be approached with utmost integrity and respect for the rule of law. He added that the impeachment trial, like any legal or political process, must uphold truth and due process, never driven by partisanship or personal gain. Naalata po ng ating mga mamamayan, pang-personal ang ginagawa po ni Chis Escudero. Tingin niya, pag pinalampas niya si Sara Duterte, tatanggapin na lang ng ating mga mamamayang Filipino. Baliktad po, pag hindi ninyo idinaan sa impeachment trial as mandated by the Constitution, magpi-people power po. Kasama kayo, this will be the first people power. Nang target po, Senado. Hindi Palasyo Malacanang, kundi Senado. Kung walang kasalanan, tingin ninyo, walang kasalanan si Sara Duterte, idaan pa rin sa trial. Then i-acquit ninyo. Walang problema yan, matatanggap, sabi ko sa mga previous vlogs natin. Tatanggapin yan ng ating mga mamamayang Filipino, ma-acquit si Sara basta't dumaan sa tamang trial. Pero pag babarasuin po ninyo, hindi ninyo itutuloy, i-dismiss ninyo without the benefit of trial. Ang ibig sabihin kasi niyan, cover up, lalong magdududa yung mga tao na pinagtatakpan mismo si Sara, yung mga pagkakasala niya na nakasulat sa articles of impeachment, ang ibig sabihin, totoo. Kaya kino-cover up ninyo. Hindi kanyo yan mapapatawad ng ating mga mamamayan, Chis Escudero. Tandaan mo yan. Nakikita mo ang mounting pressures galing sa publiko. Organic po itong galit. Ramdam na ramdam natin ang galit ng ating mga mamamayan. Sabi dito, the ultimate goal must always be the concern for the welfare of the Filipino people, especially the poor, the marginalized, and those whose voices are often unheard. Let this be a time for our leaders to show moral courage, for our institutions to stand firm in justice, and for all citizens to demand accountability rooted in compassion and truth. Correct, mga kababayan. The Caritas Philippine President also urged the public to unite and pray that the current situation of the country would eventually lead to genuine peace, good governance, and a more just society. Hindi po pwede ang agenda po ni Bato de la Rosa. Mga kababayan, magkakagulo. There will be anarchy in the streets. Yan ang ayaw natin Sino pang susunod sa batas, mga kababayan, kung yung Vice Presidente mismo, nasanay magbanta, gustong ipapatay yung ating Pangulo, si Lisa Marcos at si Martin Romualdez, at hindi natin pananagutin. So you are normalizing violence, terrorism. So, pwede na pala yung magbanta. Ano pang rason na hindi natin pagbantaan sila din? Tulad ng pagbabanta
ni Sara Duterte. Yun mga kababayan ang magiging resulta niyan. Ilalagay sa kamay, kanilang mga kamay ang batas. Mata sa mata, ngipin sa ngipin mga kababayan ang mangyayari niyan. There will be collapse of law and order. Kasi yung mismo ng ating mga senador, sila na yung nagbabiolate ng ating saligang batas. Hindi sumusunod sa ating saligang batas. Tama po yung ating mga analysis. Ngayon yung Ateneo School of Government nagpalabas na rin po ng statement. Ito siya. Sabi yan, Statement of the Ateneo School of Government. Ngayon pa lang po, June 7. On the impeachment proceedings against Vice President Sara Duterte, we stand for ethical leadership in public service. We call on the Senate to fulfill its constitutional duty and to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Dispensing the case without the benefit of a trial is a dereliction of duty and a clear attempt to whitewash the accusation raised against a public official. Tama. Gusto nilang whitewashin si Bato de la Rosa. Gustong i-whitewash mga kababayan sa pamamagitan ng pagpakalat for signature ng impacto dismissal ng impeachment trial. Grabe po ang itong si Bato de la Rosa. Kaya pag lumabas yung warrant of arrest ng ICC po at i-implement ni General Torre, matutuwa po yung ating mga mamamayang Pilipino. Pag binitbit ito tulad ni Digong, papuntang Dahig, diniliber ng Interpol. Sumubra si Bato de la Rosa. So sabi po ng Ateneo School of Government, the impeachment process is a sacred duty enshrined in our Constitution. It is the primary mechanism to ensure that our elected officials would remain faithful to their sworn duty to serve the public with dedication, commitment, and most importantly, integrity. We remind our senators that we are public servants and their mandate is based on the people's trust. We pray that they would remain true to what the Senate institution stands for, upholding the Constitution, promoting democratic values, and serving the national interest. Convene the impeachment court now. Yan ang panawagan po ng Ateneo. Ito naman po, galing naman ito mga kababayan sa Philippine Political Science Association. Statement of the Board of Trustees on the impeachment trial. The Philippine Political Science Association, PPSA, Board of Trustees calls on the Senate of the Philippines under the leadership of Senate President Francis Joseph Escudero to fulfill its constitutional mandate by immediately commencing the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. This long overdue obligation has been delayed and such inaction raises serious concerns regarding transparency and institutional integrity. Kaya tingin ko po, hindi lang 5,000 ang lulusob sa Senado. Baka mas marami pa, di ba? Initial lang po ito para i-pressure ang mga senador na never sila na mag-entertain ng idea na tulad ng pinupos ni Bato de la Rosa. So sabi po nila, while impeachment is inherently political, it is first and foremost a constitutional mechanism for ensuring accountability among the country's highest officials. In a functioning democracy, no public official, regardless of their popularity or political influence, is above scrutiny. Our system of checks and balances relies on the principled actions of each branch of government. Delaying the trial undermines the system and erodes public trust. The Senate's failure to act decisively constitutes a grave disservice to the Filipino people who expect their leaders to uphold the public interest rather than serve a narrow political agenda. An independent Senate must rise above political pressures and demonstrate its loyalty to democratic principles and the Filipino people. What we have witnessed thus far, however, is the opposite. An institution that appears paralyzed and compromised. Yung iba nga po,
nagdududa na baka may dumadaloy po na milyon if not billions of pesos. Nagdududa na po. Baka nga may foreign intervention, di natin alam. Kasi alam naman po ninyo kung saan naka-alyansa yung gusto nilang protektahan. So, yun ang mga naglalaro na kaisipan sa mga mamamayang Filipino. Kaya mga kababayan, alam naman po ninyo, di ba sabi sa kasabihan ng mga matatanda, in the old saying, money talks. When money talks, everybody listens. So yun ang tanong, may dumadaloy na ba para manatili si Sara Duterte sa pwesto? At mga kababayan, masiguro na sa 2028, isang Manchurian candidate ang dapat na manalo. So it will be a total sellout ng ating sovereignty, ng interes ng ating mga mamamayan, kung ganon ang nasa likod nito, kung bakit gusto mga kababayan i-cover up ang impeachment case. Wala nang mangyaring trial. Palampasin na lang ito, mga kababayan, on technicalities. Gusto nilang i-dismiss kasi naubusan daw ng oras, na kung saan ang umubos ng oras na walang ginagawa sila, mga senador. Di ba nakakalungkot yon? Kasalanan nito lahat ni Chis Escudero, hindi po ng Kongreso na tinuturo niya. In leading the country's Professional Association of Political Scientists, the PPSA, DOT reaffirms its commitment to the values of accountability, transparency, and institutional integrity. These principles are the very foundations that safeguard the people from political abuse. We therefore urge the Senate, commence the impeachment trial now. Iyan po ang panawagan ng bayan ngayon. Parami ng parami ang nagsasalita, mga kababayan, at kumukundina sa mga ginagawa ng Senado. O ito po yung grupo ni Father Flaby. Kung may salaan niya, i-convict. Kung wala, i-acquit. Ganon lang naman po. Hindi natin malalaman kung may sala o wala, kung hindi dadaan sa trial. Sabi rito, hinikayat ng mga pari ng Simbahang Katoliko ang mga Pilipino na magkiisa sa prayer vigil na gagawin simula Lunes, Hunyo 9 hanggang Miyerkules, June 11, para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Father Flaby Villanueva SBD, hinimok ang pakikiisa ng publiko dahil sa umano'y lantarang pambabaliwala ng mga senador sa konstitusyon ng Pilipinas sa muling pagpapaliban ng Senado sa paglilitis sa Vice Presidente. Sabi po niya, kaya hindi po natin ito dapat payagan. Jesus tells us, I am the way, the truth, and the life. There could be no way when people start to corrupt what is the truth. And there can be no truth when people start spreading lies. And more importantly, kung ang buhay po ay binabastos at tinutukang, we have to stand. The evidence is very clear. Let it be seen. Let the trial of Sara Duterte begin. Sabi po ni Father Flaby Villanueva. Sabi po niya, isang magandang pagkakataon ang impeachment trial upang mapatunayan ni BP Sara na inosente ito sa high crimes na kinakaharap niya, kabilang na ang betrayal of public trust, culpable violation of the Constitution, graft corruption, bribery, at iba pa. Kaisa rin sa panawagan ng suporta ng publiko, si Tindig Pilipinas Co-Convenor Kiko Aquino D. Sabi niya, lahat po ito ay gaganapin sa GSIS building po natin sa Senado, kasi ang panawagan po talaga natin sa Senado, magampanan nila yung tungkulin nila sa ating saligang batas na isagawa na yung impeachment trial laban kay BP Sara. Ginawa na ng taong bayan, ginawa na ng mga mamamayan yung papel natin. Maghain ng complaint, pero yung Senate yung nagpapatumpik-tumpik. Kaya sabi ni Father Flaby, kung may sala niya i-convict, kung wala i-acquit. Inaanyayan po natin ang lahat ng mga Pilipino. Makiisa, huwag po nating ibaon ang hustisya. Simula na po ang paglilitis at doon natin makikita ang mga ebidensya. Kung meron pong ebidensya, it has to be i-convict. At pag walang ebidensya, ay siya po ay atin pong i-acquit. Hindi yung plano ni Bato, mga kababayan, na hindi ituloy yung trial.
para makalibre si Sara Duterte. Hindi ganun po. Gusto ninyo ng shortcut. Si Sara mismo yung naghamon na bloodbath. Pagkatapos, iba pala yung plano ninyo. Impaktong dismissal pala yung plano ninyo. Huwag kami ba to? O ngayon, ginagamit naman ng mga militant, mga makabayan, isinasabit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kasi niya, parang ang sinusunod ni Chis Escudero, yung ating Pangulo. Mali naman po yon. Yung ating Pangulo, ayaw sana ng impeachment. Kaya lang marunong ang ating Pangulo na irespeto ang desisyon ng Kongreso. Ayaw niyang nangingialam sa trabaho ng Kongreso. Separation of powers. Pati yung kanyang anak na mismong pumirma, nirespeto niya. O ngayon, na-impeach na si Sara ng House of Representatives. Yung Senado, dapat na iproseso. Yan ang napaka-linaw na stand ng ating Pangulo. Ayaw naman po ng ating Pangulo na siya mismo didiinan niya yung Kongreso. Di ba? Yun ang ginagamit na issue ng kampo ng mga Duterte, nang nasa likod ng impeachment, yung ating Pangulo mismo. Walang ganun po. Ayaw ng ating Pangulo sa impeachment. Kaya lang na-impeach na si Sara, ituloy na lang yung proseso. Nire-respeto ng ating Pangulo yung proseso. Ang ibig sabihin yon, i-trial ninyo. Ito, iparinig ko sa inyo yung sabi ng ating Pangulo. The executive cannot have a hand in the impeachment. Walang role ang executive sa impeachment. Of course, did we discuss it with the Speaker? Did we discuss it with the other congressmen? Of course. And tinatanong, anong plano ninyo? Ano ba talagang gusto ninyong gawin? And that's it. Well, nandito na ito. Hindi na namin maiwasan. So sabi ko, andyan na tayo. Sabi ko kay Kong Sandro, sabi ko sa kanya, the process has already begun. So, it's your duty now to support that process. So, do your duty. That's what I told you. Do your duty. Kita You mo? have to support the process. You are constitutionally mandated to carry out that process. And you are a congressman, so do your duty. That's what I told you. I didn't know you'd be the first to sign it. No. I'm sure that the parties that filed the impeachment cases felt strongly about it, and despite my importunings and expressing my opinion that we really would rather not have the impeachment, they continue to do that. So, it's not defiance. So, naintindihan na ninyo. Ayaw niyang magdikta sa kung anong gagawin ng Kongreso. Nandiyan na yan, in-impeach na ninyo. Kaya sabi ng ating Pangulo, nausap niya ng kanyang anak na yung unang pumirma, do your duty niya. Kung ano nakamandato under the Constitution, yun ang gawin ninyo. Yun dapat ang iniisip ni Chis Escudero. Malinaw ang statement ng ating Pangulo, do your duty, do your mandate. Nandiyan na sa inyo yung impeachment case. Inadmit na sa inyo, tapos inupuan ninyo. Tapos ituturo ninyo si Martin Romualdez, inupuan ng 2 months. Kayo mas malala. 4 months ninyong inupuan, hinigaan, tinulugan. Kaya umiinit yung ulo ng ating mga mamamayang Filipino. Kasi hindi ninyo ginagawa ang inyong trabaho. Tapos, lalong uminit nang biglang lumitaw yung resolusyon na impaktong dismissal. Nakakaya yung ginagawa po ninyo. Kaya, makiisa mga kababayan sa gagawing march at rally sa harap ng Senado. 9, 10, 11.